Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 15 ng Mayo. 15 ng Mayo, 2026 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga, araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa gusto kong i-debunk itong sinasabi ni Alan Peter Cayetano na gusto nila ang local court. Yun po Ididibang ko po yan at gagamitin ko po ang Biblia. Mali siya dyan na hindi niya i-honor ang international court. Mali. Kasi mismo ang Biblia ay nagsasabi may mga hierarchy of authority. Opo. Ngayon, ang international court po, mas mataas po yan sa local court natin. Kasi ginawa yan, pinagsama-sama ang mahigit ata na 200 countries. Binuo yan. Yan International Criminal Court. Ginawa po yan. At ngayon, nagtataka ako, bakit ayaw i-honor ni Cayetano? Yan po ang ididibang natin. Gagamitin natin po ang Biblia. Pero bago ang lahat ay gusto ko lang i-share sa inyo nung naging project management ako dyan sa Senado. I-share ko lang po Taong 1997, 1998, mahigit akong isang taon dyan na nagtrabaho. Ang hawak ko dyan ay yung electrical. Opo. Consultant po ako ng electrical nung may Senate transfer. Mahigit ata 2 taon yan, pero umalis yung electrical engineer, kaya ako ang pumalit. Ngayon, iyan po ay iisang building po yan. GSIS building yan. Core A at saka Core B. Ngayon, yung Core B, inarkilahan ng Senado. Inarkilahan yan. Kaya binaklas lahat yun, yung mga partition doon, pinagbabaklas at pinalitan ng ibang partition, yung Core B. Pero, yan po, yung floor, level po lahat yan. At ito isishare ko sa inyo, hindi naman siguro masama May mga kwarto dyan ng mga senador na pagitan lang ay dingding doon sa kwarto ng GSIS. Ngayon, yung second floor, lalo na doon sa second floor. O halos lahat kasi yan may hallway. Halos lahat yan. Ngayon, nung nag-i-inspection kami dyan, nag-uusap kami ng civil engineer na consultant din. Parati kaming naandun pagkakaproblema ka ako dito. Ang sabi ko, yun na nga nangyari. Pero noon yan, nung umalis kami, nakatambol lang yan. Walang passage dyan. Pero, ang sabi ng Senado, gusto nila buksan. Kasi nga, kung umuulan, pwede silang dadaan sa GSIS Pwede. Dadaan sila doon. Safety na sila. At cordial naman ang GSIS, nakikidaan lang sila. Kasi kung dadaan sila sa kalsada, mababasa sila ng ulan. Kaya ganun po yan. At lahat po ng floor ay pwedeng maglagay ng passage. Pwede po yan. Aywan ko lang kung nilagyan nila lahat ng floor, Pero ang talagang matindi ron, yung second floor. Opo, yung ka-level ng session hall. Ayan po At doon pala naganap yung may nagdi-drill. Drill na binubutasan ay yung pala sinasarado na nila. Sinasarado na nila yung pintuan na ginawa nila. Opo, ginawa ng Senado, siguro ang gumawa para doon sila makadaan. Pero ang susi daw ay nasa Senado lang. At yun nga yung
suggestion nila nung naandun kami. Pero hindi namin pinakikialaman kasi nga wala sa plano. Wala hindi pa na-drawing anong gagawin diyan yung hallway kasi sinaraduhan yan. Lahat nung partition lang talaga yan. Partition lang. Aywan ko kung ni-repair nila yan, pero yung partition dyan ay lang gypsum board Ay problema talaga, hindi ba? Gypsum board lang Hindi simento. Opo. Pero sinishare ko lang po sa inyo, kaya yung members ng NBI naandun pala. Naandun sila. Kasi nga ay alam yun, may passage doon alam na pwedeng doon dadaan At hindi ko rin alam kung baka sa ibang area din mayroong ganun. May secret passage. Opo. At hindi ko na rin alam na mayroon palang ibang daanan ang kotse. Dati yan, iisa ang dinadaanan yan Iisa. Opo. Pero alisan na natin yan. Sinishare ko lang po at yung parang stairway o stairwell na tawag nila o staircase ang tawag namin ay doon yun sa malapit sa elevator. Dalawa yan. Kung papasok ka ay kung gusto mo pag na-check up ka na doon ka dadaan sa isang magkabila po yan ng elevator. Ngayon, kung ikaw naman ay nakasakay sa kotse, papasok ka doon sa garahe ng Senate, pwede ka rin dadaan doon sa stairwell, yung dinaanan ni Bato. Yun. Dalawa yan, sa kabilaan yan. Mayroong ganyan. At mataas po yan kasi mataas yung second floor yung session hall, mataas po yan. Hindi basta-basta yan. Ako nga, kung dumadaan ako dyan, halos madadapa din ako Opo. Kaya, ayun na nga. Nadapa siya. Kasi matarik po yun At nagmamadali siya at hindi siya siguro sanay. Ay ako, halos lahat ng fire exit dyan, alam ko Hindi po fire exit yun. Kuwan lang yun talaga. Kung ayaw mong dumaan sa elevator, halimbawa, isang floor lang ang pupuntahan mo, pwedeng dumadaan doon umiikot lang yun Kahit na 2 floor, pwede mong kuwan yan. Hindi ka dadaan ng elevator kasi kung minsan mabagal ang elevator Mas mabilis pa kung dadaan ka na lang doon. Ayan po isishare ko lang po sa inyo. Ngayon ay ito nga patutunayan ko po na mali si Cayetano dito. Kasi ang hierarchy ng authority galing po sa Diyos yan. At yan ang isishare ko sa inyo na kung saan ay itong isang anghel, yung anghel ay kinausap niya si Daniel kasi nanalangin po si Daniel natulungan siya ng Diyos. Pero hindi agad dumating yung tulong kasi nga yung anghel hinarang ng yung kalaban na anghel. Opo, hinarang siya. Ay hindi niya kaya kasi mataas ang hierarchy nung anghel na nakalaban niya. Yan po ang kwento sa Biblia. Kaya may hierarchy din hindi siya nakaalis hanggang hindi siya tinulungan ni Michael. Yung pangalan na anghel ay Michael. Ay yun ata ang pinakamataas na kapangyarihan ng anghel, si Michael. Aywan ko lang kung may Gabriel hindi ba? Pero dito, Michael basahin po natin Kaya ito si Cayetano, pwedeng hindi siya susunod sa international court order and decision. Hindi pwede yan. Kasi nga, sa hierarchy, mas mataas ang international court. Kaya lang, niluloko lang po niya ang mga tao. Gusto raw niya ng local court. Ayan nga naluloko niya mga tao. Pero ako, hindi niya ako maluloko dyan. Kasi nga, may hierarchy talaga. Katulad lang sa school, mayroong patakaran ng school, susunod ka. May patakaran ang
Sa pamilya, may patakaran ang tatay mo, susunod ka. O sa trabaho, may patakaran din yung may-ari ng kumpanya, susunod ka. O sa munisipyo, ganun din. Sa baryo, yung baryo captain, gumagawa din ng mga patakaran yan. Kailangan susunod ka. Hindi pwedeng sasabihin na gusto ko sa local. Hindi pwede yun. Kalukuhan lang po yan. O, mas mataas po ang international court. O, kasi nga ay yun ang napag-usapan at pirmado po yan O, pag nag-agree ka, susunod ka. Ay bakit ngayon si Alan Peter Cayetano ayaw sumunod? Hindi ba? Kalukuhan po yan. Daniel 10 verse 13, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, and behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. Ayan po ito, mga-anghel po ito, naglaban. Yan po ang kwento dyan, but the prince of kingdom of Persia withstood me 21 days. Yung king of Persia, may anghel na kumukontrol doon. Kinokontrol niya yun. Yung king of Persia, may anghel. At yun ang nakalaban nitong anghel na ito. Nilabanan siya. Hindi siya pinutuloy para tulungan si Daniel ng 21 days. Tignan nyo anghel sa anghel po, di ba? Kaya may hierarchy din ng authority. Malakas yung anghel na kumukontrol doon sa king of Persia. Ngayon, at hanggang dito po sa atin, yung mga presidente natin kung minsan o mga senador natin, kinokontrol po yan ng mga anghel ng kadiliman. Kaya ganyan sila. Hindi ba? Kung magbigkas ng Biblia, ganun na lang. Hindi ba? Kung gamitin ang Biblia, ganun na lang. Kinokontrol po sila ng anghel ng kadiliman. Kaya ganyan si Kibuloy at saka si Duterte. Who is this stupid God? Hindi ba? Sino nagsasabi niyan? Andi yung anghel na kumukontrol sa kanila. Para maintindihan nyo po, may hierarchy po, ang authority. And behold, sabi niya, Michael, one of the chief princes, tinatawag po kasi ang anghel na princess. Yung anghel. Dito, sa kapanahonan ni Daniel, tinatawag din ang anghel morning star. Kung minsan, o kaya son of God. Marami pong tawag sa anghel Ayan po, si Michael dumating at tinulungan niya yung anghel na natatalo. Hindi ba? At yun nga ang nakasulat dito ay parang ibinilanggo siya nung anghel ng kadiliman ng 21 days. Hindi siya makaalis. Hindi ganun po ayan. Ngayon, patunay po yan na ang hierarchy ng authority galing sa Diyos. Noon pa yan. Mayroon ng hierarchy. Bakit ngayon si Cayetano ayaw niyang sundin? Hindi ba? Katulad nga ng ganyan ay namamasukan ka, ay may mga kwan din yan. May mga hierarchy ng authority dyan. Ay kalukuhan lang yung ginagawa. Nililigaw lang ang mga tao. Hindi ba? Pero alam nila, mali yan. Kasi hindi tatagal. Kaya nga pinatakas nila si Bato. Kahit na nag-apply si Cayetano na siya na ang maging custodian. Hindi ba? At di kalukuhan yan, hindi ba? Custody mo, tapos patatakasin mo. Niluko lang niya si NBI director ano ba yung niluko lang niya. Ganon yan si Cayetano kung magtrabaho. Lulukuhin ka lang kasi itwi-twist niya Itwi-twist niya yung salita niya Ang sabi niya ngayon, wala daw local court na order. Ayan lang hindi ba? Ay bakit pala nag-apply ka ng nag-apply ka ng custodian, hindi ba? Ng most wanted man. Bakit ka nag-apply? O kung hindi pala wanted, dapat hindi ka na nag-apply. Pinabayaan mo na. Hindi ba? Kaya nga kalukuhan lang ito si Alan Peter Romans 13 verse 1. Ito po ang paborito nila noon.
Alam ko, nagbabasa din kasi ng Biblia yung mga manunulat ni Duterte. Nilabanan ko po ito. Romans 13 verse 1. Let everyone be subject to governing authorities. Hindi ba? Yan ang ginagamit nila. Ay, governing authorities po din yung ICC. Pangkalawakan, hindi ba? International, hindi ba? Kasi nga, hindi gagana talaga ang local court kung ang kaso ay crimes against humanity. Hindi gagana talaga kasi matatakot yung magtitestify matatakot din ang judge, matatakot din ang prosecutor. Hindi ba? Hindi kakayanin. Kaya dadalhin talaga sa international court. Kaya nga dito, let everyone be subject to governing authorities. Governing authorities po yan. Mas matatag pa nga yan sa Interpol. Ang Interpol ay agency lang yan na isinusugo ng governing authority. Ito nga yung ICC. Ay wala, hindi ba? For there is no authority except that which God has established. Pero ako, ang tawag ko dito, inallow. God allow it to establish. Ayan po kaya susundan natin yan o susundin natin yan. The authorities that exist now have been established by God. Ayan po, hindi ba? Bakit ayaw niyang sundin? Hindi ba? Kayo po, tanungin ko po kayo, ano ang rason ni Alan Peter Cayetano ayaw sundin ang ICC? Ay, kwal lang yan. Niluloko lang niya ang sarili niya o niluloko niya yung mga tao. Pinapadaan niya sa samot-saring mga haka-haka. Ayan po, haka-haka lang yan eh. Kunyari mag-apply siya na ang mag-custody. Ay kaya nga tama yung sabi ng mga tao lalo na ni Matibag. Ikaw ang may responsibility diyan kasi ikaw ang nag-custody. At ito idadagdag ko, pati yung kutsi na ginamit na getaway, may kaso yan. Opo, pag ikaw ay inalalayan mo lang siya na tumakas, may kaso ka. Pero pag gumamit ka ng getaway car, dagdag na kaso yan. Hindi ba? At si Robin Hood Padilla ata ang sinakyan yung kutsi niya papuntang airport, hindi ba? Pauwi siguro ng Davao yun. Local airport eh. Sige po at hanggang dito na lang po at sana ay may naisir ako sa inyo na galing ng Biblia. Opo, at dalayan ko po sa ating pakikinig ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.